Hello mga bata! Nakakita na ba kayo ng makukulay na ilaw na nagbiblink ng isang cool na pattern? Yung parang bang nasa dance floor? Di ba parang ang saya kung kaya rin natin gawin yon? Well today, tuturuan natin yung microbit natin kung paano gumawa ng dancing lights gamit yung LEDs or light emitting diode. At para magawa yan, ito yung mga materials na kakailanganin natin. Una, ito yung LED. Para lang itong mailiit na ilaw. Meron siyang mahabang pin for positive at maikling pin naman for negative. Kaya dapat tama ang pwesto nito nang sa ganon gumana siya. Next naman ay breadboard. Dito natin nasasaksak yung mga parts ng electronics project natin without the use of soldering. Ito naman yung microbit T-type GPIO board. Parang siya yung adapter or extension cord ng microbit para mas madali natin siyang makonek sa iba't ibang parts tulad ng LED. Ito naman yung mga jumper wires. Makukulay silang wires na ginagamit natin para mag-connect ng mga parts para makadaan yung kuryente sa mga nilagay nating components. At syempre, resistor. Siya kasi yung nagpapabagal ng kuryente. Kasi pag sobrang lakas ng daloy ng kuryente, baka masunog o masira yung LED. Huwag din natin kalimutan yung microbit natin dahil ito yung magsaserve as the main brain ng circuit natin. Okay, kumpleto na tayo sa mga gamit. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin yung procedure. Una natin gagawin is ilalagay natin yung microbit adapter sa pinakagitna ng breadboard. Katulad na makikita natin sa video. Make sure din pala natin na nakasaksak lahat ng pin sa breadboard. Next, isasaksak natin yung microbit natin sa slot ng adapter. Kailangan din pala nating i-make sure na tamang pagkakasaksak natin katulad ng makikita natin sa video. Third step na gagawin natin ay is-connect yung LED sa breadboard. Dapat nakakonect yung short pin or negative side ng LED sa negative power rail ng breadboard natin. While yung positive side ng LED or yung longer pin ay nakasaksak naman sa terminal strip. I-apply din natin yung step na yon sa ibang LED natin. Sunod naman na gagawin natin is kakabit na natin yung resistor katapat ng positive side ng LED. Ilalagay din pala natin siya sa gitna katulad na makikita nyo sa video para magkakonekta yung dalawang terminal strip. Tapos, i-apply din natin yung step na to sa ibang resistor ng LED natin. Then, i-connect natin yung katapat ng GND pin or ground pin ng adapter sa negative power rail. Pagkatapos nyan, i-connect na natin yung other end ng resistor papunta sa bawat pin ng adapter natin. Una, i-connect natin yung resistor ng red LED sa pin P0 ng adapter. While yung resistor ng yellow LED naman ay connected sa pin P1 ng adapter. Lastly, i-connect natin yung resistor ng green LED sa pin P2 ng adapter. Pagkatapos ng pag-setup ng circuit natin, dapat ganito yung magiging itsura ng circuit ninyo. Dahil tapos na tayo sa circuit natin, buuin naman natin yung program para mapagana yung dancing lights natin. Una natin gagawin ay maglagay ng forever loop. Dito kasi natin ilalagay yung buong code para paulit-ulit na mag-blink yung LED natin. Next, tingnan naman natin yung panibagong block na makikilala natin. I-click lang natin yung advance, pagkatapos punta tayo sa pin section and kunin natin yung digital write block.
Napaka-importante ng block na to sa project natin. Kasi ito yung paraan ng microbit para kausapin yung mga pins o yung mga saksakan kung saan nakakabit yung mga LED. Sinasabi nito kung kailan sila i-on or i-off. Dahil tatlong LED yung nakakabit sa microbit natin, tatlong pins din yung kukontrolin nito. Kaya kukuha pa tayo ng ibang digital write block at isiset sila sa P0, P1, at P2. Dahil doon nakakabit yung mga LED natin. Maglagay na rin tayo ng post block para magkaroon ng maikling post yung program natin. Una muna nating i-on yung red LED na nakakonect sa P0. Para ma-on yung pin, isiset natin sa 1 yung digital write block niya, while 0 naman yung ibang pins para nakapatay sila habang umiilaw yung red LED. Sa nabuo nating code, isang LED pa lang napapailaw natin. Kaya para mapailaw din yung iba, kukopyahin muna natin siya, tapos ilalagay ulit sa loob ng forever loop. Dahil dalawang LED pa papailawin natin, kukopyahin pa natin siya ng 2 beses. Pagkatapos nyo siya ngayon kopyahin, dapat ganito kakalabasan niya. Sunod naman nating papailawin is yung yellow LED na nakakonect sa P1. Kaya isiset natin siya sa 1 para mag-on siya, while 0 yung ibang LED para naka-off sila. Lastly, ang huling papailawin natin ay yung green LED na nakakonect sa P2. Kaya isiset natin siya sa 1 para mag-on siya, at 0 yung ibang pin ng LED para naka-off sila. Dahil tapos na yung program natin, pwede nang i-connect yung microbit sa computer o laptop natin. Then, i-click natin yung download button. Pagkatapos nyan, pwede na nating ilipat yung connection ng microbit natin sa power plug ng adapter natin. At ayun, gumagana na yung dancing lights natin. Pwede mo rin siyang paandarin sa dilim para mas makita mo yung liwanag niya. Ang saya, di ba? Natutunan natin kung paano bumuo ng circuit gamit ang microbit natin at mga ibang parts tulad ng breadboard, jumper wires, LED at resistor. Pero higit sa lahat, natutunan natin kung paano gamitin ang digital write block para tulungang kontrolin ng microbit kung alin sa pins niya ang gagana. At dahil dito, nagawa nating piliin kung kailan mag-on o mag-off yung mga LED sa dancing lights natin. As a hands-on activity, pwede kayong gumawa ng sarili nyong light pattern gamit yung natutunan natin sa araw na to. You can also try different colors of LED o pwede nyo ring ibahin yung bilis ng blinking effect nila. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!